May mga tao na nakakaramdam ng paulit-ulit na panghihina ng muscles, madaling mapagod o hirap sa simpleng paggalaw. Kung madalas itong mangyari, maaaring senyales ito ng isang rare pero seryosong kondisyon na tinatawag na myasthenia gravis. Pero ano nga ba ang myasthenia gravis at ano ang maaaring komplikasyon nito? Ang myasthenia gravis o MG ay isang chronic autoimmune disorder kung saan inaatake ng immune system ang komunikasyon sa pagitan ng nerves at muscles. Dahil dito, humihina ang muscles lalo na kapag kumikilos, pero pansamantala itong gumagaling kapag naipapahinga. Ilan sa karaniwang sintomas ng myasthenia gravis ay ang panghihina sa braso, binti o leeg, drooping eyelids o double vision, hirap sa pagsasalita, pagnguya o paglunok, hirap sa paghinga kapag malala na ang sakit, at pagkaramdam ng pagod na lalong lumalala habang tumatagal ang araw. May iba't ibang uri ng myasthenia gravis. Ang ocular MG ay nakakaapekto sa mata at nagdudulot ng drooping eyelids at vision problems. Ang generalized MG ay nakakaapekto sa iba't ibang muscles, kabilang ang mukha, limbs at respiratory muscles. At ang congenital MG na rare ay naoobserbahan mula pa sa pagkasilang ng sanggol dahil sa genetic defect sa nerve-muscle communication. Ilan sa maaaring sanhi o trigger ng MG ay ang autoimmune attack sa acetylcholine receptors sa neuromuscular junction, abnormalidad sa thymus gland gaya ng thymomas, ilang gamot na pwedeng magpalala ng panghihina tulad ng antibiotics at beta blockers, at impeksyon o stress na maaaring mag-trigger ng symptom flare. Kung hindi maagapan, maaari itong magdulot ng seryosong komplikasyon tulad ng respiratory failure dahil sa humihina na chest muscles, hirap sa paglunok na maaaring magdulot ng malnutrisyon o aspiration, at ang life-threatening na myasthenic crisis o ang labis na panghihina ng muscles, kaya kailangan ng emergency care at equipment para makahinga. Para maibsan ang sintomas ng MG, makatutulong kung iinumin ang prescribed medications tulad ng acetylcholinesterase inhibitors, iiwas sa triggers tulad ng sobrang init, stress o ilang gamot, regular na pagpapatingin sa neurologist, at ang paggamit ng energy-saving strategies para maiwasan ang labis na pagkapagod. Sa malulubhang kaso ng MG, maaaring irekomenda ng doktor ang immunosuppressive drugs gaya ng corticosteroids, thymectomy o operasyon para alisin ang thymus, at plasmapheresis o IVIG sa myasthenic crisis para alisin ang harmful antibodies. Kung may iba pang nais malaman tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na healthcare professional sa inyong lugar.